Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Attorney Trixie Angeles. Reaksyon ni Attorney Angeles doon sa ginawa ng Office of the President na yung approval ng travel authority ni VP Sara is binitin. Saka na lang nila inaprubahan yung travel authority a few hours bago yung take off ng eroplano. Masama yun, sabi ni ang reaksyon ni Atty. Angeles ganito, malis, disguise as efficiency. Malis, yung parang there is something na plano nila laban kay VP Sara, there is malis. The trademark of the nasty presence in the office of the president that poisons the air and robs the people of service due. Kasi yung biyahe ni VP Sara, 5 countries sana ang pupunta niya. And I'm sure yung mga 5 countries noon, makikipag-meet siya sa mga OFWs. Parang, hindi pwede. Hindi mo pwedeng makamayan ng mga OFWs. Parang ganon. So may mali siya. But here's the thing. VP Sara turns every little planted inconvenience, every hurt, every wrong into a win. Not just for her, for all of us who have long felt the boot of oppression on our proverbial necks. So yeah, it's just a travel authority that they denied her. But make no mistake, the threat to her is real. Security arrangements are not matters left to chance. These need time for assessments and plans. Kasi sa 5 countries na pupunta niya, may imimit siyang mga OFWs. Kailangan maplano yung kanyang security. Hindi siya makaplano dahil wala pang approval eh. Kaya pinospone na lang niya. Saka na lang nag-approve ang Office of the President few hours bago yung departure ng eroplano. Anong magagawa mo dun? Diba? Binitin, may sindikato, wala talaga itong Office of the President. Don't think she hasn't noticed this, and now we've noticed this too. But there is more. There is also the intent to deny her freedom of movement. Ito na, ayaw nilang pabiyahiin eh. Sinasabi ni Atty. Angeles. Prevent her presence from being felt. The people from seeing her in person, shaking her hand, and glimpsing the future president. Ang galing. So, okay, be petty, petty, yung medyo may kaunting kalokohan, petty, be mean, yung bastos, ganun ba ang mean? Be nasty, your time is limited anyway, and our memories are long. Ang galing sumulat si Atty. Trixie. Inaprobahan naman lang. Bakit? Kung April 24 sana ang biyahe ni VP Sara, I'm sure months ahead nagpadala na siya ng communication, humihingi. So at most siguro i-approve nila 2 weeks bago yung take off date para makapagplano na. Itong ginawa ng Malacanang parang kaduda-duda. I agree with Atty. Trixie na ano ito? Parang ayaw nilang magpunta si VP Sara para i-meet yung mga taong kakausapin niya sa 5 countries. And I'm sure mga OFWs niyan. Diba? Nakikita natin every time magbiyahe siya at makipag-meet sa mga OFWs. Dagsaan talagang halos hindi mahulugan ng karayom yung dami ng tao sumisigaw, gustong masilayan siya, gustong makamayan, gustong makapaselfie. Kahit ako nga,
Gustong-gusto ko siyang makita ng personal. Kahit malayuan lang kasi yung nakikita ko sa video, sa picture, mukha niya talagang there is something, there is so much charisma in BP Sara na gustong-gusto kong makita ng personal, much more yung makamayan or makapaselfie. So, ganyan mga OFWs natin. Sayang, mga OFWs natin na nag-expect na masilayan nila sa BP Sara. But anyway, wag kayong mawala ng pag-asa dahil sabi ni BP sa kanyang sulat sa Office of the President, magre-request ulit ako. Sana naman wag nyo nang ulitin na bitinin yung pag-approve. Papaano kung hindi na naman nila i-approve? So, bahala na kayo, mga kababayan nating OFWs. Kung hindi na naman nila i-approve ng maaga ang pagbiyahe ni BP, yan na nga, there is an intent to restrict her freedom to move. Lalo na ngayon na nag-declare na siya ng kandidatura sa 2028 election. Takot na takot sila sa ngayon. Sino ang malakas nilang kandidato? Wala namumroblema sila. Sino ang ilalaban nila kay BP Sara? Si ex-BP Lenny, wala na, umatras na. Si Senator Lacson, Lacson, Tulfo. Yan dalawa na yan, Tulfo, Rapi Tulfo and Lenny, silang medyo malakas-lakas ng kaunti, ayaw tumakbo. So sino pa ang ilalaban ninyo kay BP Sara? Wala silang mapagpilian kundi mga pipitsugin, Contiveros, ano yan, Junbic, pwede ring Romualdez, sino pa? Wala na ako. May nagsabi, pwede ring Marrojas. Ay, kawawa sila. Wala silang mapiling malakas na kandidato na pwedeng makadikit kay BP Sara. So good luck sa inyo, taga Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo og yero, so mag-atop na ni siya karon. So mo na ni ang iyang gipatindog nga balay nga iyang pag-aatopan karon. Ayo. Jangan kapila ka. O karon naman na dyan sa pag-atop ang among gihatag nga yero. Salamat kayo sa Ginoo, agiog. Salamat pud kayo sa nagtabang pinaagi ni ining hero karon nga akong ginaatop diri sa akong gihimong abo kay pila na ni ka panahon nga akong patindog siya aya pag ginako na atupan tungod kay naay ni tabang sa kuha pinaagi ni Sir Makanas og pinaagi sa nagtabang sa YouTube nga makaatop mi ang mga pobre kay
ang among sitwasyon kay mitang namo kami mga pobre maka na do nami paningkamot pero igo ra gid taon sa among mga pagkaon. Salamat kayo sa supporter niini aning pagtabang sa mga tao nga kabus sama nako ug manginaot ko nga daghan pa ang matabangan nila og dating Salamat kaayo. Salamat.